Pwede na. Si Undersecretary Claire Castro mula sa Presidential Communications Office, nasa linya na po natin. Makibalita lang ho tayo. Una-una siyempre yung declaration na work from home at half day na lamang ang mga kawani ng gobyerno at ang Pangulo ay mag-spend ng kanyang Holy Week break sa Ilocos. Yes. Yusek Claire, maganda umaga. Johnson and Christian sa DZMM, magandang morning. Yusek. Morning. Yes, good morning Christian, good morning Johnson, good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood at sumusuporta sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyo Thank you lahat. po. Eddie Yusek, naka-work from home ka pala today. Yes, oo, wala tayong briefing today dahil kahapon ay meron na. Mamimiss ka namin today, ma'am. Wala tayong briefing eh. Di bali, ang balik niyo na pala yung Monday na, no? Tama ba? Yes po, opo. Opo. Ma'am, ang presidente pala ay mag-spend ng kanyang Holy Week break sa kanilang probinsya sa Ilocos. So, paano guidance ng Pangulo po sa inyo, lalo ho dun sa mga frontliners natin, especially ngayong Holy Week? Alam naman natin, di ba? Alam natin, basta ang Pangulo ay kahit nasa Ilocos Norte o kahit nasa ampang lugar yan, kapag nag-utos ang Pangulo, dapat sundin. Lalo na kung ang inutos niya ay para sa ating mga kababayan. Ganoon naman kami, kahit na remote kami, lalo na tayo, lalo na ako, di ba? Lalo na ang PCO. Kapag kami kinakailangan ay anunsyo, alam natin yan kahit Pasko. Di ba? Yan ang Pangulo. So, hinihintay lang din namin kung ano yung mga order ng Pangulo at yun ay gagawin namin. Opo, nabanggit nyo kahapon, Yusek, na si Pangulong Marcos magsispend ng Holy Week sa Ilocos pero magtatrabaho pa rin. May nabanggit po ba ang presidente kung ano particularly yung mga kailangan pa rin niyang tutukan at i-monitor kahit siya po ay nasa Ilocos? Itong nangyayaring krisis sa Middle East, hindi naman ito pwedeng kahit na holiday tayo tapos hindi gagalaw ang Pangulo. Hindi ganoon, 24/7 ang Pangulo. So, nakatambay kami, lalo-lalo na po of course, ang DOE, ang DSWD, DOTR, no? Yan po yung mga ahensya na dapat na kumikilos, no? Lalo na kapag walang pasok, lalo na kapag holiday, sila yung dapat inaasahan, ang DTI. So, naka-standby pa rin po kami at kung ano, lalo na yung monitor. Opo. Ang fuel, ang langis, ang supply ng langis. Nababanggit nyo yan, Yusek, kasi ang isa rin po sa inaabangan ay kung kailan ba talaga gagamitin ni Pangulong Marcos yung kanyang emergency powers to reduce or suspend excise tax. Kasi napirmahan na po yung batas doon, hindi po ba? Napirmahan na siya. Mai-implement naman ito 15 days after the publication. At nagkaroon na naman ng publication. So, yun din. So, yun yung inaasahan natin. At gusto lang natin liwanagin ito, no, Christian. Itong pagpataw or pag-reduce, pagtanggal, pag-suspend ng excise tax, ito po ay para sa mga parating na bagong supply ng fuel. Hindi po yung kumbaga naka-inventory nila ngayon, diyan papataw yung sabihin na wala ng excise tax. Hindi po. Kung ano lang yung papasok, kasi upon entry yan Christian saka Johnson Doon lamang nila mararamdaman kung dapat bang walang excise tax o na-reduce ang excise tax. So Yusek, ibig sabihin meron namang proseso yan. Ika mo nga, kinakailangan pa ng publication after 15 days, saka pa lang magkakaroon ng effectivity. Kung mararamdaman ng mga consumer, halimbawa, mga gano ang posibleng magiging pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo? May estimate na ba doon, Yusek? Sa ngayon, wala pa sa ating binibigay, no? Nakausap din natin si ES Ralph Recto patungkol dyan. At sinabi naman niya na talaga na gagawin ito at gagamitin yung power ng emergency powers para po ma-reduce ang excise tax. Kailangan lamang nilang i-compute kasi sabi nga natin ang presyo ng krudo kasi is pabago-bago sa ngayon. So, wala pa sa ating binibigay na specific na kung paano ito gagawin, kung ilang porsyento ba or what. Pero para lang ho ika nga ay maset natin yung expectation ng ating mga kababayan, may requirements pa ho, di ho ba? Kung kailan talaga specifically gagamitin ng presidente itong emergency powers, parang may binabanggit na merong mabibreach na about $80 per barrel ba ang crude oil? At dapat consistent ng 30 days? Oo, ganito. Halimbawa, kung mag-a-announce ngayon, dapat
30 days prior sa pag-announce, dapat na yung presyo ng fuel ay kumbaga 80 US dollars na per barrel for a month. Ng isang buwan ng tuloy-tuloy. Yes, ng tuloy-tuloy. Ay kung hindi mamit ibig sabihin ay mananatili sa ganung presyuhan ang produktong petrolyo. Pag, let's say, biglang bumaba, Opo. naging 79, di ba? Or 79 or 78. Okay. So, hindi siya agad magagamit. Hindi pwedeng i-reduce or suspend yung excise tax kasi bumaba yung presyo ng fuel. So, yun yung sinasabi na sa ngayon, mahirap naming ibigay dahil paiba-iba yung presyo ng petrolyong produktong petrolyo. Alright. Yusek, pag-usapan nga ho natin, ano ba ang gustong maging legacy ng Presidente? Mukhang may bumabatikos ho sa gustong iwang legacy ng Pangulo sa gitna ho ng krisis na meron tayo. Lahat naman sila bumabatikos lagi sa Pangulo eh. Yung iba lalo na ang balak ay bumatikos lang, wala naman sila nakikita maganda sa Pangulo. So, sa mga taong ganyan, mahirap pagpaliwanagan yan. Doon sa mga tao na lang na nakakaintindi at nakikita ang trabaho ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, of course, unang-una, yung ginagawa pong pagpapanagot sa mga dapat managot patungkol sa korupsyon. Sinimulan po yan ng Pangulo sa ngayon. So gusto niya po na magtuloy-tuloy ito. Sana, kahit tapos na po yung kanyang termino. Pangalawa, meron pa po na dapat natin banggitin kung paano niya po pinapaunlad ngayon ang sektor ng agrikultura. Sana magtuloy-tuloy din po yan. At pangatlo po, yung pangkalusugan. Sana rin po yung ginagawa ng Pangulo ngayon kung paano alagaan ng mga kababayan, ang mga kababayan natin, yung kalusugan ng mga kababayan natin. Sana magtuloy-tuloy po. Pati po yung edukasyon sa ngayon. Talagang tinututukan po. Kasi pag hindi po yan tinutukan, lalo-lalo na yung edukasyon na hindi po talaga nabigyan ng pansin nung hindi pa panahon ni Secretary Sani Angara. Etong ginagawa po ngayon, sana magtuloy-tuloy po. Kasi pagka napabayaan pong edukasyon, talaga magtutuloy-tuloy po yung, kumbaga, ipagbaba ng edukasyon ng ating mga kababayan. Opo. If I can mention, Yusek, ang isa sa mga bumatikos ay si Davao Congressman Paulo Duterte at sinasabi niya na mukhang ironic daw na parang mas inaalala pa daw po ng Pangulo yung kanyang legacy. Pero kung siya naman daw ang tatanungin, parang mas magmamarka raw ang administrasyon ng Pangulo na dahil po sa kabiguan na i-address o tugunan yung iba't ibang mga pambansang issue, kabilang na yung mataas na presyo ng mga bilihin, pati yung issue po ng korupsyon. Ano pong masasabi niyo doon, ma'am? Okay, alam natin anong nangyayari ngayon. Hindi natin kagustuhan, hindi kagustuhan ng Pangulo ang nangyayaring sigalot sa Middle East. So, anong sinasabi niya na focus lang sa legasiya? Hindi focus lang ang Pangulo sa legasiya. Gumagawa at nagtatrabaho ang Pangulo. Pati yung pagtugon dito, lalo-lalo na dahil may krisis sa Middle East, nakita natin kung paano kumilos ang Pangulo. Hindi po siya katulad ni dating Pangulong Duterte na nag-give up. Nung patungkol dito, meron tayong video na nakita dyan na sinabi niya na kahit sunugin siya, pati ang Kongreso, wala siya magagawa sa pagtaas ng presyo ng krudo o ng petrolyong produktong petrolyo. Hindi katulad ni Pangulo, yes, oo, umaamin tayo mataas, pero kumikilos ang Pangulo, naghahanap ng supply, inuutusan ng ating mga ahensya ng gobyerno para kumilos, para maibsa ng impact ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Yan ang Pangulo. So, hindi po kasi siguro yan nagawa ng dating nung nakaraang administrasyon. Wala rang magagawa si Pangulong Duterte sa mataas sa presyo ng langis. Sa talumpati sa Malacanang, sabi ng Pangulo, walang buffer o reserbang langis ang Pilipinas. Lalo pang araw-lala ang sitwasyon dahil sa iringan ng Amerika at Iran sa Middle East. At kapag tumaas ang presyo ng langis, kadalasan daw sumusunod dito ang presyo ng ibang bilihin. Now you can crucify me if you want. Behead me if you want in public. I cannot do anything about the oil. Every time there's an oil increase, lahat yan, 2 weeks after, 15 days after, the prices of everything follow suit. Kaya kung baski na patayin ninyo ako, sunugin ninyo yung Congress,
wala talaga tayong magawa. Because we are dependent on oil. And we do not have the buffer stock na reserba na sabihin natin, huwag nanit nang gamitin ito. This is a reserve. Just in case there's trouble, world war again, or what, you have this stock to move. Maski sa anong sa protesta ninyo, yan talaga ang presyo ng langis. Walang magagawa ang mga kilos protesta upang pababain ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kanyang Talk to the People kaninang umaga, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lang ang Pilipinas ang nakararanas ng hirap sa taas ng halaga nito, punsod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Huwag kayong mga driver, pati everyone, huwag kayong maghinakit na tumataas ang presyo. Lahat ng sa mundo tinatamaan ngayon. Ipinaliwanag din ng Pangulo na hindi naman tayo maaaring mag-imbak ng maraming supply dahil wala nang sapat na kakayahan ang Pilipinas para gawin ito. Kung mayroon man, mataas kasi agawan sa presyo. Hindi naman tayo mayaman, di murahan talaga tayo. Kung may supply man, ibigay doon sa makabayan. Alin din ng EO 110, binigyan natin ang DOE, PNOC at PNOCEC ang kapangyarihang kumilos ng mas mabilis sa pagbili ng langis. At ginawa naman nila ito. Nag-order na ang PNOCEC ng 1.04 milyong bariles ng diesel. Meron ding 142,000 na bariles na i-deliver ngayong linggo. Ang natitira ay darating sa buwan ng Abril. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito na dagdag sa ating buffer stock. Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Noong March My predilection now is really to go fast, simply because 6 years is a very limited time to do some reforms. If I could just get a fraction of the corruption sa ating gobyerno, mukhang okay na. I cannot erase all, I cannot stop. Kasi si Michael Yang do negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon at siya ang pagador, made their entry here. Ano bang akala ko ba let us go to China and invite the investors here? Ayun, nag-invest nga. Pero sa panahon sa pandemya, what's wrong with that? I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Kaya gustong ipahid ni Mayor Pulong yung mga kahinaan at yung mga hindi nagawa ng kanyang ama. Gusto niyang ipahid para, kumaga, masira din ang pangalan at integridad ni Pangulong Marcos Jr. Opo, Yusek kanina. At Opo. ito, isa pa po pala. Gustong maalala din ng Pangulo ang kanyang sarili ng mga taong bayan na walang patayan sa kanyang panahon. Walang EJK, no? Walang intensyong pagpatay. Para lang sa sinasabing war on drugs. Opo. Yusek, kanina nabanggit niyo na rin naman yung gustong maging legacy ng Pangulo, yung kanyang kampanya against corruption. Doon ho sa usapin ng pagtigil ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure, una, hindi raw ho ba kinakailangan na maglabas uli ng executive order ang presidente na magdi-dissolve doon sa isang ahensya na binuo niya sa pamamagitan ng executive order? Ito'y ating aalamin. Kaya lang kasi pag sinabi ng functus officio, dissolve na siya eh. Kasi wala nang mandate, wala nang dapat na gawin. But I will refer that to the OES if there is a need for that.
Opo, kung kinakailangan pa ba ng formal EO para officially ay sabihing tapos na ang mandato ng Independent Commission, and yung batikos nung ilan na bakit hindi itunuloy? Bakit hinayaan na ma-dissolve na lamang yung Independent Commission, gayong hindi pa naman doon napapanagot yung mas malalaking big fish na dapat ay managot sa anomalyang flood control projects, Yusek? Okay, unang-una po, gusto natin to liwanagin, no? Kasi parang nagkakaroon ng misconception eh. Oh. Ang ICI po ay isang fact-finding committee. Hindi po sila yung magpapapanagot doon sa mga big fish. Sila po ay mag-gather lang ng mga information, ng facts, ng mga testimonies na maaaring isumite mismo sa mga investigating bodies, no? Tulad po ng DOJ at saka ng Ombudsman. So, ang siyang magsasampa po ng kaso sa korte o sa Sandigan Bayan ay ang Ombudsman at ang DOJ. So, ang trabaho po kasi ng ICI is kumaga pabilisin hangga't nag-i-start yung pag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control projects. So, kumbaga, ito yung para, kasi at that time, well anyway, sino ba ang Ombudsman nun? Hindi pa yata si Ombudsman. Si Ombudsman na ba? Hindi ko matandaan kung September. Parang si Ombudsman na eh. Well anyway, kasi ito yung pang-start lang eh. Pag sinabi natin fact-finding, pang-start lang ito para makaalagwa po yung mga investigating bodies natin tulad ng DOJ at ng Ombudsman. So in other words, nung natulungan na sila together with the DPWH, ito nga mga cases na naisumite sa DOJ at saka sa Ombudsman, sa ngayon ay nagkakaroon pa lamang ng hearing. Okay. Kumbaga, overwhelmed na nga yung dalawa nating investigating bodies. Kaya hindi mo masasabing hindi pa napapanagot. Yes, maaari sa ngayon dahil ang lahat ng cases na nairekomenda ng ICI, pati na isang pa ng DPWH, ay nandiyan pa po sa Ombudsman at sa DOJ at patuloy pa rin po yung mga preliminary investigations na ginagawa. Opo. So, gusto ko lang itong tanongin, Johnson and Christian. Pag sinabi natin, hindi pa napapanagot yung big fish, yung ba nagsasalita na to, alam ba nila kung sino yung big fish? Diba? Kilala ba nila kung sino yung big fish na sinasabi nila? Kasi when you say, hindi pa napapanagot yung big fish, so it means nagsasalita, may alam siya about the big fish. Meron siyang alam na ebidensya laban kay big fish, kung sila man itong mga big fish na to. So kung meron silang alam at naiinip sila, ito naman yung ating sa kanila, hamon. Diba? Kung meron kayong alam na big fish at may alam kayong ebidensya laban kay big fish, at kayo sigurado na sa inyong mga ebidensya laban kay big fish, you can file it directly to the Ombudsman and DOJ para hindi kayo naiinip, para, di ba? Kung kayo may sariling ebidensya at nakikita nila, then you can file immediately. At yan naman po ay didinggin ng Ombudsman at ng DOJ. Kasi para, alam mo yun, para bang, si Big Fish hindi pa nahuhuli. Tapos, ikaw na nagsasalita, diba, yung ibang mga nagbabatikos na, si Big Fish ba't hindi pa nahuhuli? Yung nagsasalita na to, wala naman siya sariling niyang ebidensya. Wala siya sariling personal knowledge. Kung may personal knowledge po kayo and you're accusing anybody na ito si Big Fish, go ahead. You can file a case directly para po masimula na. Kasi wag sisihin kay Pangulo na bakit si Big Fish ganyan-ganyan, hindi napapanagot. But if you have all the pieces of evidence, go ahead. You can file it directly to the Ombudsman para po mas mabilis na. Alright. Diba? Yun lang yun sa atin eh. Kasi ang daming nambabatikos, yung pala, salita lang sila, mas wala silang sariling personal knowledge. That's unfair. Alright. Yusek, dyan po muna. Maraming salamat sa oras po ninyo. Pero meron lang ho nagpapatanong. Pagka raw ho ba kayo tinatawag na anti-clear, na-o-offend kayo? Hindi! Ay, hindi. Hindi. Sabi ko nga, ini-embrace na natin yan. Ayun. Diba? Pag sinabi natin anti-clear, yan ay anti-fake news. Yes. Diba? Anti-illegal drugs, anti-EJK, for anti-clear. Alright. Salamat, Yusek, ma'am. maraming salamat, Good Auntie Claire. morning. Mag-iingat po Good kayo. morning. Thank you, ma'am. Thank you, Salamat. Undersecretary Auntie Claire Castro mula ho sa Presidential Communications Office. Ay, paano? Hanggang 7 lang Ay, magbe-break tayo. lang ho kami sandali. Babalik pa ho tayo sa ilang Okay. mga